Isang maulang Pasko sa lahat. Buong araw ang umuulan sa Paskong 2024. Kaya wala din kami ibang ginawa kundi kumain at matulog dahil bad weather nga. Maagang gumising ang tatlo kong kasama sa bahay at ako naman ay 10:30 na. Kaya naman ay hindi kami sabay-sabay kumain. Maaga naman ako nagising pero pinilit ko ulit na matulog. Dahil wala namang pasok ay ipapahinga ko muna ang aking katawan. Ito lang yung mga tira-tira naming handa kagabi. Kakaunti nga lang ang hinanda namin dahil ayaw ko ng ulam na nagtatagal sa freezer. Natawa nga ako kay Bunso dahil nagluto ka ng kaldereta pero naghahanap siya ng hotdog. Yung kaldereta na gustong gawing menudo. Nagpanggap pa nga nakakubiertos pero ang ending ay nagkamay din naman. Ang dami kasing tinik ng bangus pero mas masarap naman talaga kumain kapag nakakamay. Pagkatapos kong kumain ay balak kong umupo na lang at humiga-higa. Break muna sa mga gawain. Pero sadyang mga nanay hindi talaga napapalagay. Yung tipong nakaupo ka tapos ang paligid mo ay napakakalat. Katulad na lang nito mga tinupi naming damit na inaabot na ng 2 linggo ay hindi pa rin nasasalansan. Dahil wala naman nga ibang gagawa nito kundi ako pa rin. Kaya wala talagang Christmas break ang mga nanay. Ang mga tatay pwede pa. Nakahilata nga lang jowa ko maghapon eh. Lumabas nga ako sandali dahil gusto kong tingnan ng paligid pero nung makita ko ang daming poops ng aking mga aso ay pumasok ulit agad ako. At ginising ko nga sa jowa para paglinisan ng kulungan ng aming mga alaga. Hindi ko kinaya dahil naulanan na yung mga poops nila. Kaya sa loob na lang ako nagwalis-walis. At dahil installment nga tayo kung maglinis, ay naisipan ko naman maglinis ng bintana. Para pagdating ng December 31 ay kakaunti na lang ang mga lilinisan ko. Isang beses nga lang sa isang taon ako kung mag-general cleaning. Every December 31 yun. Sinasabay ko ang paglilinis at pagluluto. Itong mga coffee pads na mali pala ang size, ay gagawan ko na lang ng paraan dahil sayang din naman. At ito ring anmam na hindi ko malaman kung itatapon ko na ba o hindi dahil ang dami-dami niya pa talaga. At pagkatapos ko maglinis ay naisipan ko kainin yung apple na nabili ko na sobrang laki. Nainganyo nga akong bumili dahil sabi ng granny na nakasabay ko sa palengke ay masarap daw ito. Pero there's nothing special about the taste naman. Katulad din lang siya ng lasa ng mga apple na nabibili ko sa palengke at sa grocery store. Kasi nga, tayong mga tao kapag nakakakita ng kakaiba ay gusto ding mag-try. Kaya hiniwa ko na lang siya lahat at binalatan para pag gustong kumain ng mga bata ay ready na. O paano? Hanggang dito na lang muna. Muli, ito ang inyong nanay guro. Maraming salamat po sa panunood.